Hello mga idol, for today's video ay magluluto po tayo ng biko na sikreto ng biko ay matagal mapanis for 3 days. So, ito na po yung gata niya. Halo-haluin muna natin to ng mga 10 minutes. So, nag-a-add tayo ng mama na gata. Hinaan natin yung apoy. Ito na po yung biko na malagkit na naka-ready na. So, ito na po, hahaluin na po natin ito hanggang sa magkulay pula yung ano niya, yung latik. Haluin natin siya ng mga 10 to 15 minutes hanggang sa lumabas yung kanyang original na mantika. Yun po ang gagamitin natin doon sa malagkit. Ito po, malapit na po siyang mag-sticky, magkulay pula. Kunti na lang po ang ating paghahalo. Ito palang sikreto ng pagluluto ng biko para matagal siya mapanis. 3 days bago siya mapanis. Yung iba kasi magbiko direct sa gata kasi yun pala ang nagpapapanis yung ano niya, yung sabaw ng tubig pagka nahalo doon sa gata. Ito kasi pure gata. Yung naka-ready na bibilhin mo yung gata na Tats Mama ba yun? Tatak nun. Yun po ang ginagamit natin na gata. Hindi yung galing paspalingki na kinakayod. Hindi yun. Kasi may halo din na hahaluan din ng tubig yun. Maganda talaga yung walang halong tubig, yung puro. Yun para hindi mapanis ang ating reseping biko. Hindi rin kayong gumawa nito pang negosyo. Okay rin to siya. Patok na patok din to. So, halo-haloin muna natin. Malapit na po siyang magkulay pula. Ayan lang po ang pagluto ng Biko Recipes Pinoy. Apo, tatanggalin na po natin. Isa-set aside muna natin tong latik. Tapos pag iibabaw lang natin to pagka mahalo na natin yung malagkit. Maya maya tanggalin muna natin tong ano niya, nakalatik. Yan yung mantika, yun yung gamitin natin pang ano sa malagkit. Haluin natin dyan yung malagkit. So, set aside muna natin yan. Hahalo na po natin yung malagkit. Tiyagaan lang talaga ang paghahalo dito sa malagkit. Kailangan pagka naggawa ka nito, naka-ready, nakahain na yung malagkit para diretso na siya halo sa mantika na pinagkuhanan natin sa latik. Ito parang sikreto pag magawa ng biko para matagal mapanis. So, haluin na po natin. Hihinaan natin ng konting apoy. Haluin natin to hanggang sa
maging pula yung malagkit. Lutuin muna natin siya ng ganito. Kailangan tiyaga ang paghahalo. Mabusisi talaga ang paghalo nito. Imimix talaga to. Hanggang sa magkulay orange. Lalagyan na natin siya ng asukal. Ang ginamit ko pala ditong asukal ay kalahating kilo. Tapos yung 1 kilo na malagkit. Hanguin natin to, imimixture hanggang sa maging pula yung na malagkit. So kalahati muna ang nilagay ko na asukal. Depende naman po sa inyo kung ubusin, kung matabangan kayo, pero pwede namang dagdagan uli ng asukal pagka kulang sa tamis. Tagaan lang talaga ang paggawa ng biko. Halo-haloin natin hanggang sa magkulay orange. Ito lang po siya paggawa ng biko. Haluin. Hanguin siya hanggang sa maging orange yung kulay. Orange or pula. Kailangan tiyagaan lang talaga sa paghalo na itong paggawa ng biko. Lapit na po itong ma-mix lahat yung biko natin. So, na-mix na po natin ang ating resiping biko. Haluin natin ng konting asin para may konting alat at hanggang sa hangu-hanguin na naman uli yung ating biko. Medyo hindi pa maayos pag-mix. So ito na po, mix na. Pwede na natin siyang ilipat sa ibang lagayan.
So, ililipat na po natin sa malinis na lagayan. Lipat natin to at halo-haloin din natin dyan sa kabilang lagayan para maganda naman yung pagkakaayos. Lipat natin dito sa malinis na lagayan. Ito na po. Ilipat na po natin sa tamang lagayan at malinis. Next natin ay ano muna natin yung haluin para maganda naman tingnan. At ito na po ang ating product. Lalagay lang natin sa ibabaw yung latik. Ang tawag kasi niyan sa Bisaya ay bukayo. Sa Tagalog naman ay latik. Tinatawag nilang latik. Ready recipes na for pang negosyo. Ito na po ang ating finished product. Pusin natin itong latik sa ibabaw hanggang sa maganda na po ang kanyang, para maganda na po tingnan ng ating resiping Biko Lutong Pinoy. Thank you for watching.